Balita, nanganganib na raw ang buhay ni Pastor Apollo C. Quiboloy in the Kingdom of Jesus Christ. Maging ang mga lider ng kanyang kongregasyon ay hindi na rin daw ligtas. Narito ang aking balita. Mga kababayan ko, sa isang audio message, diretsahan ang ibinulgar ni Pastor Apollo C. Quiboloy na nakatanggap daw siya ng impormasyon mula sa kanyang reliable sources na may banta na ang kanyang buhay, dahilan ng kanyang hindi pagpapakita sa publiko. sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ayon daw sa kanyang reliable sources, mayroon ng patong ang kanyang ulo buhat sa CIA at FBI ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Halos 6 na taon na ang nakalipas nang pumutok ang kabi-kabilang akusasyon laban kay Pastor Apollo sa Amerika na hanggang ngayon na kahit isa ay wala pa rin anyang napapatunayan. Mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Nasa 20 mga batikang abogado sa Amerika ang kinuha ng kampo ni Pastor Apollo at anya handang-handa silang humarap sa 43 counts ng kasong isinampa laban sa kanya, kabilang ang alegasyong sex trafficking, fraud, coercion, cash smuggling, ngunit palagi nilang anya na aantala ang paglilitis. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Matagal na rin anyang hinihintay ng kampo ni Pastor Apollo ang posibilidad ng extradition sakaling ito ay hingin. Ngunit wala naman anyang ganitong hiling ang Amerika. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat magtiis din sila. Hindi dumating yon, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. At ang nakakagulat na pahayag ni Pastor Apollo, hindi na raw extradition pala ang gagawin, kundi rendition. At ang nasa likod ay ang US government, dawit ang pangalan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. From reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Dagdag pa ni Pastor Apollo, hindi lang siya, kundi ang buong liderato ng kanyang kongregasyon ay hindi na rin ligtas. Anya matagal na rin silang under surveillance. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila
ay pwede na rin nilang patayin lahat. Muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes kundi ang mangaral ng salita ng Diyos at tumulong sa ikabubuti ng bansa. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Ayan po mga kababayan, nagsalita na po ang ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Quiboloy. Klaro, malinaw yan partner ha, na kung gusto niyong imbestigahan